lumabas ang result yan, sigurado negative yan. Sigurado magkakaproblema tayo sa result. Kasi mismo, sir, hindi kami nagkikipag-away. Ang gusto namin solusyon. Ano yung assurance sa kanilang security? May detention facility ang Philippine National Police Office dito sa loob ng Senado mismo. Banda ron, katabi ng basketball court. At least PNP mismo ang bantay doon. At K9 unit lamang nila ang nag-i-standby dun sa ngayon. In-inspection ko na kanina at kung sakasakali para matiyak ang seguridad ni Mayor Go, ay doon namin siya idedetina kasama yung kanyang mga kamag-anak hanggat hindi nag-i-schedule ng hearing ang komite. Ito ang latest update sa controversial Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo. Inaabangan na ng sambayan ng Pilipino ang pagsurrender o ang pagsuko ng alkalde upang harapin ang mga patong-patong na isinampang mga kaso laban sa kanya. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Tuloy-tuloy ang paghahanap ng Senate Sergeant at Arms kay Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo upang maisilbi ang arrest order laban sa kanya at i-detain sa Senado. Ito ang pagtitiyak ni Senator Risa Hontiveros na nag-iimbestiga sa posibleng koneksyon ng alkalde sa mga iligal na pogo. Hindi naman natagpuan si Mayor Alice Guo sa kanyang nakarehistrong address sa Tarlac, Bulacan, Quezon City at Valenzuela City. Hindi rin nahanap ang kanyang mga kapatid, ama at nang hinihinalang tunay na ina ng alkalde. Umaasa sa OSAA, hindi lamang na tuloy nilang tutuparin ang kanilang tungkulin, kundi sila po ang maggagabay din po sa akin at sa amin kung kailangan ng humingi ng tulong ng ibang mga law enforcement agencies. Paniwala naman ni Senator Win Gatchalian na may malalim umanong dahilan kung bakit nagtatago si Mayor Alice Guo. Dahil nga hindi siya nagsusurrender voluntarily, ang para sa akin, ang ibig sabihin nito ay guilty siya. Matatandaang nauna nang umalis ng bansa ang ama ni Mayor Alice Guo at ang umano'y tunay na ina na si Wen Yelin. Naniniwala naman ang mga senador na nasa Pilipinas pa rin sina Mayor Alice Guo at ang kanyang mga kapatid dahil wala pa naman daw inuulat ang Bureau of Immigration na tangkang pag-alis ng mga ito. Ayon pa sa abogado ng alkalde na pinayuhan niya ang kanyang kliyente na sumuko na sa Senado. Iko-contemplate niya daw yon. Marami kasing nananakot sa kanya, maraming threats. So, natatakot siya sa security. Bilang mga abogado, syempre, we always advocate for the rule of law, di ba? Ito rule of law, may warrant ka, sumurrender ka. Kasi pangit naman na maging president, na maging fugitive ang isang tao, lalo na kung government official ka, di ba? So, pero kasi nga, hindi natin pwedeng saklawin ang damdamin ng ibang tao. Matatandaan rin na sa 8 pinaaresto ang dating accountant lamang ni Mayor Alice Guo na si Nancy Gamo ang nasa kustudiya na ngayon ng Senado. Samantala, nakatakda ring iimbestigahan sa Senado ang posibleng mga koneksyon ng ilang opisyal ng kumpanyang Pharmally sa mga pugo, kabilang na ang dating Presidential Economic Advisor ni nooy dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang. Aalamin rin sa korte ni Senator Risa Hontiveros kung may koneksyon si dating Pangulong Duterte sa mga pogo. Malapit na yung SONA ni Pangulo. If there's one major topic that you would like to hear, ano po kaya yun, ma'am, sa SONA? Pinapabana nila agad ang pogo sa Pilipinas. Batay sa lahat ng masamang nadulot ng pogo so far at yung lahat ng pangakong napako naman tungkol sa magiging ganansya daw nito mula nung nag-open door policy sa pogo nung panahon ni Duterte. Sana kung may opinyon ng National Security Council na national security threat ang pogo sa SONA ni Presidente, sana sabihin nila pinapabanan nila agad ang pogo sa Pilipinas. Pero ma'am, would this have a repercussion especially on the economy, you think? So, hindi baka maging problem ng Marcos administration yun? Well, I think ang overall context naman ng SONA, hindi maiiwasan economic talaga. Kasi kahit sa mga recent surveys, yun talaga ang lumalabas na pangunahing concern at daing ng ating mga kababayan, yung presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin, yung kakulangan ng trabaho, pati inflation na pag-uusapan na natin. So, pero pwedeng i-konteksto doon yung pagban sa pogo
na dahil hindi lamang ang laki na ng utang sa gobyerno in the form of taxes na pwede sanang gamitin para solusyonan yung ating mga economic problems, pero ang dami pang dagdag na problema na idinudulot hanggang pa sa mga issue tulad ng money laundering na hindi dagdag kundi bawas din sa kaban ng bayan. Nitong weekend lang, na-issue na ang arrest order ng Senado laban kay Alice Guo o Guo Huaping at iba pang mga personalidad. Sa dami ng kasinungalingan at posibleng krimen ni Mayor Alice at ng lahat ng sangkot sa Pogo at sa laki at lalim ng mga problemang dala ng Pogo sa bansang ito, this is not merely procedural. This arrest order upholds the mandate of the Senate to safeguard the well-being of Filipinos. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya mahanap-hanap ng Office of the Sergeant at Arms. Ang anino ng buong pamilya niya ay hindi na rin makita. Sa mga sinight in contempt, tanging ang di umanong accountant ni Alice Guo na si Nancy Gamo ang nasa kustodya na ng Senado. Kaya sa mga missing in action pa rin, magpakita na kayo. Hindi mabubura ng inyong pagtatago ang katotohanan. At Mayor Alice Guo o Guo Huaping, kung nakakapag-Facebook ka, siguro naman kaya mo nang humarap sa Senado. Ginamit mo pa ang Facebook para sa pagpapakalat ng fake news na Pilipino kayo. Hindi ka Pilipino. Ang titibay na ng ebidensya. Nakakainsulto sa mamamayan na ginamit mo ang nasyonalidad namin para magpayaman, manloko, at magpasok ng mga pogo na puro krimen ang dala sa bansa. Mukhang konektado talaga si Guo Huaping sa mga mas malalaking sindikato pa. Friends, let me show you this image from the Anti-Money Laundering Council. Ang kumpanya ni Alice Guo, ang Baofu, ay may direktang transaksyon sa joint account ng 2 tao. Ang isa si Yu Zhengkan, na incorporator ng Hongsheng, ang pogo na ni-raid sa Bamban Tarlac. Ang kasama niya sa account ay isang nagngangalang Hong Jiangyang. Who is Hong Jiangyang, you may ask? Kapatid po siya ni Michael Yang. Yes, the same Michael Yang na dating economic presidential advisor kuno ni Duterte. In short, the money of Michael Yang's brother was used to fund Hongsheng, the raided Bamban Pogo. At ito pa, si Hong Jiangyang ay incorporator ng Full Wind Group of Companies, kung saan incorporator din si Gerald Cruz, na isa sa mga incorporator ng Pharmally Biological. The same Gerald Cruz na incorporator din ng Pogo na Brick Hearts, na ang mga papeles ay natagpuan sa Bamban. Sabi ko nga, mukhang one big happy Pharmally pala itong mga Pogo at Pharmally members. Baka nga itong Pharmally pala ang farm na kinalakihan ni Alice Guo. Puwera biro. Our Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality will continue to dig deeper. Hindi po kami hihinto hanggat matunton at maputol ang mga ugat ng Pogo. Maraming salamat po. At Mayor Alice Guo o Guo Huaping, kung nakakapag-Facebook ka, siguro naman kaya mo nang humarap sa Senado. So, ma'am, possible kaya na may tumutulong kay Mayor Guo na makapagtago para makaiwas sa pag-aresto? At just in case, ano po yung liability ng sino mang tutulong sa kanya na magtago? Well, syempre, posible na kapag ang isang public figure hanggang nito lamang ay napaka-active naman sa Facebook ay hindi pa rin mas-serve ng warrant of arrest dahil hindi mahanap, then of course, posible na may mga magtatago sa kanya o nagtatago sa kanya. At kung ganoon, ay posibleng matanong din sa kanila kung hindi ba sila guilty ng obstruction of justice dahil covered na po ng isang citation in contempt at warrant of arrest mula sa Senado. Ano yung assurance sa kanilang security? May detention facility ang Philippine National Police Office dito sa loob ng Senado mismo. Bandaron, katabi ng basketball court. At least PNP mismo ang bantay doon. At
K9 unit lamang nila ang nag-i-standby dun sa ngayon. In-inspection ko na kanina at kung sakasakali para matiyak ang seguridad ni Mayor Go, ay doon namin siya idedetina kasama yung kanyang mga kamag-anak hanggat hindi nag-i-schedule ng hearing ang komite. How would you describe that facility, sir? It's a detention facility na. It's a room, air-conditioned, with its own restroom, with bunk beds. Inayos ko lang kanina. Dahil nasabi ko, katabi mismo ng PNP. Sir, pwede ba magdala ng cellphone, ng any gadget? Ayon sa rules at guidelines ngayon, yung inabutan ko na ng USA ay hindi daw po pwede. Pero kung kailangan gumamit, gagamit sila ng telepono ng USA. Pero pinapareview ko ngayon yung rules. Dahil matagal na pala yun. At sa totoo lang, hindi ko nakikita yung rason kung bakit kailangan pagbawal yon. Pero hayaan natin wag ako mag-review, pa-review natin sa mga nakakalam at pinapagawan ko sila ng rekomendasyon sa loob ng 2 linggo ito kung paano ma-update yon. So sir, you think dapat may pwedeng gadgets? Wala akong nakikitang dahilan kung bakit hindi. Hindi naman mga drug lord to na pwede nilang pagpatuloy yung kanilang operasyon sa loob ng detention. Pangalawa, wala naman ako nakikitang delikadong kaganapan na mag-detect sila na mapuga sila mula sa detention facility. So, pinapa-review ko. Tingnan natin. And then sir, sorry sir, kasi July 29 pa yung hearing. Paano 29 daw, sir. 29 na sa Pina, opo. Paano sir pag naaresto sila na mas maaga or sumuko, kailangan ba mas Sinabi ko na sa staff ni Senator Risa kanina na kung makukompleto this week, baka gusto niya i-considera mag-schedule na mas maagang hearing. Kaya naman niya kasi nilagay yung hearing ng ganung petsa para mabigyan ng sapat na panahon ng Office of the Sergeant at Arms na maipatupad yung arrest warrant sa tulong ng law enforcement agencies ng ating pamahalaan. So sir, safety-wise, walang dapat ikatakot si Mayor Go? Wala ako nakikitang rason at sa totoo lang, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung sinasabi niyang banta, di umano, laban sa kanyang buhay. Do we have any special accommodation sa isang mayor? I don't know, mas magandang room for her? This is not a penalty. This is not a punishment for the commission of any crime. Itong pagdetenga sa kanya ay para tiyakin lamang na siya ay mag-a-attend ng pagdinig ng Senado. At matapos siya mag-attend ng pagdinig ng Senado, ay walang rason para patuloy pa siyang idetina. So, para sa akin, kung ano ang detention facility natin para sa isang ordinaryo akusado, dapat applicable yan sa mayor, governor, o sino mang opisyal. Kung aayusin namin, maayos yan para sa lahat, hindi lamang dahil mayor siya. So pwede sir na July 29 na siya dumating? So long as darating siya? Dumating o mahuhuli? Umaten. Kasi kung voluntaryo naman siyang pupunta at susunod sa sampina ng komite, wala namang rason na mag-issue pa ako ng warrant. Kaya naman ako nag-issue ng warrant ay dahil ayaw niyang sundin yung sampina na inisyo ng komite. Ngayon, meron namang mga paraan at proseso na kung makukumbinsin niya yung komite, si Senator Risa, na, hoy, nagkataon lang na ganito, pero mag-a-attend na ako, nangangako ako. Mayor ako, you can release me on my own recognizance, kilala ko sa komunidad, kung papahintulutan ng komite, walang dahilan para hindi ko rin pahintulutan yun. Then sir, we know naman kayang-kaya ni General Angkan yung serving ng subpoena, arrest order, pero kailangan ba at this point na magpatulong sa PNP or NBI? Kausap ko na siya kanina. Lahat naman ng galaw ni General ng ating Sergeant at Arms, si retired General Angkan, ay nakikipag-coordinate siya sa PNP. Kaya kung makikita niyo yung mga litrato ng pag-serve niya ng warrant, may kasama siyang PNP palagi. So nakikipag-coordinate ang Sergeant at Arms sa PNP at kung makalipas ng ilang araw pa ay hindi pa matunto na kinaroroonan sa mga kilalang address ng mga inisyo natin ng warrant of arrest, pinagbigay alam ko na sa kanya na kung kinakailangan makipag-ugnayan na rin siya sa NBI at iba pang mga law enforcement agencies para ma-implement yung warrant na inisyo ng Senado sa ilang mga testigo para matiyak yung kanilang pag-attend sa hearing. Sir, ako isa lang. Bakit puspusan ng pagpapaganda ng Senate ngayon? Hindi pagpapaganda, pag-aayos lamang na sa mahabang panahon ay hindi nagawa. Rason para gawin naman siguro yan sa panahon ito. Hindi naman puspusan. Nahigit sa buwan na rin natin ginagawa ito at pinagdudusahan yung amoy ng barnis. Pero sana matapos bago ito magbukas. Para pag nagbukas ang sesyon ng Senado, tuloy-tuloy puro trabaho na lamang ang asikasuhin namin at hindi na yung mga ganitong bagay. Not just for the SONA, sir? Hindi. Sa katunayan, ito'y para sa ating lahat. Hindi lamang para sa mga bisitang darating sa SONA.
mas matagal natin gagamitin, mas mahabang panahon natin gagamitin, mas madalas tayo nandito kaysa yung mga bisita natin sa opening ng Senado. So mas para sa ating lahat ito, hindi lamang sa mga bisita sa opening. Sir, inaccept pala ni Senator Alan na yung Senate building pwedeng umabot sa 27 o 29 billion pesos pa yung budget. DPWH ang nagsabi nun at nasa low end pa daw yun. So, ang layo din naman talaga natin, pababain yun. So kung mas mataas, mas madaling pababain yung mas mataas kaysa pababain yung sagad na palang dati. Pero kailangan pa rin natin alamin yung kabuuang amount para ma-report din natin sa ibang mga senador, nasan ba tayo, ano bang aasahan natin, para sa gayon pag tinanong sino mang miyembro ng Senado ay masasagot ng may buong kaalaman kaugnay ng kasalukuyang sitwasyon. Inaasahan namin na sa loob ng 15 araw, ayon kay Senator Cayetano, or maximum 3 weeks, malalaman na namin yung kabuuang magiging direksyon at plano kaugnay ng bagong Senate building. So hopefully by mid-August, malaman na namin. Sir, pwede bang silipin yung detalye? Alin? Pwede kulang ng video. Hindi pa tapos eh. Sa PNP pwede niyo makita. Sige, Bert, pasamahan niyo na lang sila, yung lalagyan niya. Huwag lang kumaayos na, baka nandun ba yung K9 eh. Kasi pinalagay ko yung, pinakuha ko yung kama. Dumating na ba yung kama? James, dumating na yung kama, hindi pa. Oo, bago pa ng kama eh. Napagawa ka ng double deck, hindi yung ordinary lang. Double deck. Yung back. Sana ma-dismiss na po yung kaso na ipinahil laban sa akin. Hindi po ako drug lord. Sina Michael Yang at Alan Lim at yung mga protector nito na sila Albayalde, Aaron Aquino, Wilkins Villanueva, Bato de la Rosa, Bongo at Presidente Duterte. Tuloy po ang paghahanap sa akin para patayin upang itago ang katotohanan. Maaring mapatay nila ako, pero ang katotohanan ay hindi mapapatay o maitatago. Nakikiusap po ako sa taong bayan. Magising at mamulat na po tayo sa mga kasinungalingan at korupsyon ng gobyernong Duterte. Kapag namulat ka na sa katotohanan, kasalanan na ang kumikit. At sana panagutin na po natin si Duterte, si Bongo, si Bato de la Rosa, si Aaron Aquino, Wilkins Villanueva, at Oscar Albayalde sa kanilang mga kasalanan sa bayan. Handa po akong tumulong para sila ay mapanagot. Umasa po ako na sa administrasyon ni Pangulong Marcos ay magiging accountable na ang mga tunay na nagkasala sa bayan. Si Duterte, Bongo, at Bato de la Rosa. Ibinenta tayo ni Duterte sa China. Siya ay taksil sa Pilipino. Si Duterte, Bongo, at Bato de la Rosa ay taksil sa taong bayan. Bago po ako magpatuloy, gusto ko lang po ding ilahad sa inyo na yung mga kasama ko sa trabaho na humarap sa Senate Blue Ribbon hearing. Si Captain Perote, si Master Sergeant Jerry Liwanag, kasama na din si Director Pajardo, lahat ay patay na. Silang lahat ay pawang mga inosente at walang kasalanan. Matitino po silang mga pulis. At tapat sa kanilang tungkulin. Si Master Sergeant Jerry Liwanag ipinagbabaril at napatay sa Bulacan. Si Director Pajardo namatay na mag-isa sa ibang bansa. Si Captain Perote hanggang ngayon nawawala at patay na. Humihingi ako ng pasensya sa mga pamilya, sa pamilya nila dahil namatay at nagdamay sila sa akin. Uulitin ko, sila ay inosente at matitinong pulis. Ako din po ay inosente. Ginawang punching bag at kulgay ni Duterte, Bongo, at Bato de la Rosa. Dahil sa bata nila, si Michael Yang. Humihingi din ako ng pasensya sa ating mga tauhan na naipit din sa pangyayaring ito.
Sisimulan ko po ito dun sa December 31, 2004, kung saan ni-raid namin yung Cebu Laboratory sa Davao, sa Domoy. Nung panahon na yon, ang identified lang namin ay si Alan C. Kasi siya yung lagi nagpupunta sa laboratory. Si Johnson Chua, na identified na owner at financier, ay hindi namin nakikita na pumapasok sa laboratory. Pero yung bahay niya, alam namin kung saan, sa Davao City. Pero during that time, hindi namin siya kilala. Si Michael Yang naman ay hindi namin nakita during the surveillance sa Davao noong December 24. Nagsimula po kami mag-surveillance sa Domoy is ng late October. At nag-full-time kami ng full-time surveillance noong November hanggang December, hanggang sa dismantle namin siya. Si Michael Yang, talagang hindi siya nakita ron. Hindi namin siya nakita. Kasi ang participation ni Michael Yang during that time is siya ang sumalubong ng 2 container ng mga equipment at chemicals na galing ng Pulyok Port sa Cotabato City. Siyang tumanggap, siya nag-ayos, at siya nag-atid sa iba-ibang lugar. Hinatid niya sa Cagayan de Oro at doon sa Domoy. Yan ang participation ni Michael Yang sa Davao Laboratory noong 2004. Noong April 2016, una kong narinig o unang nireport sa akin ng aking asset, si Michael Yang. Ipinakita sa akin ng aking asset yung picture ni Michael Yang, ni Duterte at ni Bongo sa loob ng eroplano. Yung pong nakikita nyo, yan po yung picture na pinakita niya sa akin. Ang sabi niya sa akin dito is si Michael Yang is laging kasama si then presidential candidate Duterte at si Bongo. Nung tinanong ko kung sino si Michael Yang, ang sabi niya, si Michael Yang ay kasama sa Davao Laboratory. Nung makuha ko yan, April 2016, hindi ko masyadong inintindi kasi eleksyon. Pinabayaan ko lang yung information na yon. Pero, at kasama dun sa informasyon na binigay niya, is si Michael Yang ay kasama niya si Alan Lim lagi, o alias Ayong. Silang dalawa ang patuloy na nagtatrabaho sa illegal na droga. At sinabi rin niya na si Alan Lim o si Lee Wen-tiong o Wen Li Chen ay involved sa na-dismantle na Cebu Laboratory sa Cavite noong 2003. So, ang ginawa ko is, kumuha ko ng ebidensya. Ang ebidensya, ang nakuha ko noong November 2016, alam na ni Chief De La Rosa during that time na si Michael Yang at Alan Lim ay may involvement sa droga. At ang sabi niya noon is, imbestigahan mabuti, kumuha ng ebidensya. So, naghanap na kami ng ebidensya, nakuha namin ang court record ni Alan Lim o Wen Li Chen sa Cavite RTC. Ito yung desisyon ng kanyang kaso sa Cavite RTC. Na-dismiss ang kaso niya dahil or by failure to observe Section 21 ng mga police. At ang presiding judge during that time ay yung NBI director ngayon na si Judge Jaime Santiago. At during sa validation na ginawa ko, inutusan ko si Captain Perote na maghanap ng tao na pwede pang mag-validate doon sa impormasyon na binigay sa amin ng asset. So, noong August 10 to 12, bumiyahe kami ni Captain Lito Perote sa Davao City at kinausap namin nung isang informante para
matanong kung anong involvement ni Michael Yang sa Davao Raid. Nakausap namin siya. Pinakitahan namin siya ng mga pictures ng iba-ibang litrato ng Chinese. At during nung nire-review niya yung mga pictures, itinuro niya, isa sa mga itinuro niya ay si Michael Yang. Pero ang sabi niya, Sir, yan si Dragon. Sabi ko, bakit Dragon ang tawag mo? Sir, may tattoo yan sa likod ng Dragon. Talagang wala po kaming alam na crime na nangyayari po ron. At saka, if I may read po, yung comprehensive talaga, hindi ko lang po binasa lahat, na continuous monitoring po ang aming police with their report na nandito, na talagang wala po silang nakita rin na crime. May reports pero walang nakikita ang crime. May mga reports po, pero wala po silang nakikitang crime, Your Honor. Basahin niyo na po. Apo, if I may read, Your Honor. Mahaba ba ho yan, Mayor? Apo, para po, for the information, para, apo, as a brief summary of significant events starting in 2022, CR MIS with control number and referral ID dated April 6, 2022, was received by this office with reference to the e-sumbong complaint of concerned citizen dated April 6, 2022 as stated, good evening. My concern is illegal Chinese POGO operation in Royal Grand Palazzo, Friendship Highway, Angeles City, Pampanga. Name of Chinese operator by N0. Please action my concern because the POGO operation is illegal. Sobrang dami pong empleyado mga Chinese national. That about 4:33 p.m. as of April 13, 2022, elements of this office led by Police Sergeant Nino Malyari under the direct supervision of Police Lieutenant Colonel Andres Calaowa Jr. conducted coordination with Valerie R. Ebugio, Sales and Banquet Coordinator of Royal Grand Palazzo located at Friendship Highway, Angeles City, regarding the aforementioned complaint. During the coordination, no illegal activity and no foreign national were noticed at said place. Said complaint was referred to Angeles City Police Office, which has territorial jurisdiction of the said place, to continue monitoring validation of said complaint and police operation if warranted. Taken on complaint re illegal gambling POGO dated April 13, 2022. Kailan nyo ho nabasa yan, Mayor? Yan binasa nyo? Ang totoo po, kahapon lang namin na... That's why, Mayor, lahat ng sinasabi nyo ho yan, na ngayon nyo lang nabasa dahil may hearing. Kung hindi ho kami nagsagawa ng hearing, hindi nyo ho rin mababasa. Ang punto ho namin, as early as 2021, meron na hong red flag. Hindi nyo lang ho nabasa. Lahat ng pinapadala nyong dokumento sa amin, even yung justification nyo, nabasa ko ho yung inyong justification sa position paper nyo, yung legal justification, lahat ho yan afterthought na lang kasi nangyari na eh. Ginagawa nyo na lang ng justification yung hindi nyo ginawang trabaho. Opo, mali po yan, Your Honor. Kahapon nyo lang ho yan nabasa.
Dapat nabasa niyo ho yan noong 2023 pa. I'm sure gumawa ho kayo, dahil nangyari na ito, gumawa ng research yung mga abogado nyo, binibigay ho sa inyo, binabasa nyo lang to justify your non-action. Yan po yung totoong nangyari. Diba ho? Opo, Nakita ko yung hearing nyo sa Pampanga. No? Never nyo minention dun yung mga Supreme Court rulings na minention nyo sa position paper nyo na pinadala nyo last week. Nag-mention kayo ng dalawang Supreme Court ruling, bakit hindi kayo makapasok doon? Pero nung nag-hearing ho kayo sa Pampanga, hindi nyo yung minention yun. My point of the matter is, afterthought na lang ho lahat to justify your non-action. Yun po yung nangyari. No? Yun po yung aking pananaw ho dito. Tatalon lang po ako sa isang ito lumabas rin to sa Pampanga. Mr. Chairman, para po makatulong naman ang aming legal, kahit konting lang po para makapag-explain po kami with my lawyer. Please po, sana po kahit konti lang po. Kayo allow, po or? Allow our lawyer po. I'm sorry, Mayor, hindi po pinapayagan ng mga komite ng Senado sa mga pagdinig na magsalita yung legal counsel. Yun lamang pong resource person. Pwede lang po kayong humingi ng payo sa kanila at isama nyo sa isasagot sa komite. Salamat po, Mayor. Salamat, Sen. Sherwin. Thank you, Madam Chairperson. May papakita po akong pagbabayad ng taxes. Nakita ho namin dito sa pagbabayad ng taxes, RPT, na itong Lucky South 99, for the last almost 5 years, 26,000 lang po ang binabayad na amilyar. And then itong Whirlwind Corporation, isama na ho natin yung mga kanina pinag-uusapan sa DAR, si Miss Celine Roque, ang binayad is 15,000. Kung susuma ho natin, that's 41,000 for the last 5 years. Kulang-kulang ho, 4,000 ho yan kada taon. Papakita ko sa inyo yung laki nung inyong compound doon. No? 10 hectares po yung compound. Meron pong almost 30 plus building. Pakita lang na. 46 buildings. Pakita lang ho namin. Sa 4,000 kada taon, hindi ba ho tayo magtataka na sa ganitong laking lupa, 4,000 lang po ang amilyar na binabayaran? Opo, tama po kayo dyan. Ang naging problem lang po talaga namin dito is assessment problem lang po. Mayroon nagkaroon talaga ng problem ng assessment. That's a trabaho na po ng assessor. Pero Mayor, alam nyo may building permit kayo in-issue. May occupancy permit in-issue. Nakita ko lahat ho yan. Ang next ng occupancy permit is tax declaration na. Kung hindi sila magde-declare, dahil ang mga taxpayer natin, minsan hindi talaga nagde-declare, ang local government can issue on its own tax declarations based on the occupation permit. Pero halos 5 taon ho, wala kayong sinisingil. At last week, pinakita ho namin yung kanilang business taxes rin ho. Wala hong kinokolekta. Papakita ho namin doon sa Whirlwind. Pero ngayon po, Your Honor, may bagong tax assessment na po na 5.4 million. Hindi, tama ngayon ho yan kasi nasa media na ho lang ngayon eh. No? So sigurado ho. So ang punto ho namin, pinakita ko na ito, but let's nasaan yung sa business permit? Your Honor, the duties and responsibilities of a local chief executive under the Section 444 is general supervision and control. Meron po kaming mga department heads na siya ang may technical supervision, technical knowledge po with regards to this assessment. Hindi na po kasi trabaho ng mayor, talagang sa dami po ng trabaho ng mayor, kung iisa-isain ko po ang assessment sa almost 90,000 real property sa amin sa Porac,
wala na po akong matatrabaho. Kasi ang assessment po, lump sum naman po ibinibigay sa amin, hindi naman po namin inisa yan. Kaya sabi nga po, kaya meron tayong mga department head para sila mismo ang mag-check. Sila po mismo ang may technical knowledge, technical supervision with regards to their job. Kaya ang mayor po talaga lahat trabaho niya from lahat, from development, lahat po, at naipakita naman namin sa aming bayan kung paano po tayo nagtrabaho. Pero ang technical supervision po nasa department heads namin. Kaya siguro kung may pagkakamaling ganyan, kaya nga po meron tayong department head para sila po ang mag-check kung ano po ang mga dapat nilang gawin. Kasi sa mukha po nung sinabi ko, kung yun po lahat nakatutok ka, wala ka na pong matatrabaho. Sa daming trabaho talaga po ng local chief executive ng mayor. Kaya sana po, sabi ko nga po, general supervision. We only supervise our technical person. Kaya kumukuha po tayo ng mga technical people with the knowledge dito sa assessment, sa building permit. Kasi po talaga ang mayor, kung lahat pati po yun tatrabahuin niya, wala na pong matatrabaho ang mayor. Pero Mayor, Your Honor, baka kung wala ho kayong collection, wala rin kayong magagawa. Opo. Kaya ang pinakaunang dapat aptupagin ho natin yung collection. Alimbawa po, kung isang taon lang, baka pwede pa natin tanggapin ho yan. Pero kung 5 taon, na halos 4,000 lang ho ang binabayaran kada taon, hindi na ho tama ho yan. No? Kaya ang punto ko lang ho naman, napakita ko ho last week, nasabi ko nga na nakita ko ho naman, Mayor, may political will kayo eh. Nakita ko sa ibang establishmento, pinapasaran nyo. Nakita ko na meron ho kayong plano para sa inyong lugar, na magandang plano. Pero pagdating dito ho kay Lucky South at kay Whirlwind, parang may special treatment. Napakita ho namin, ang kanilang business permit, mababa ang binabayaran. Ngayon, yung Ameliar, mababa ang binabayaran. Napakita ho namin last week, during the time of pandemic, tuloy-tuloy yung construction kahit na hong pandemya. Merong advice ang CIDG in 2021 na may problema ho doon. Ang dami ho kaming nakikitang mga ebidensya na sa aking pananaw, parang may special treatment itong kumpanyang ito. Parang mga hari sila, hindi pa pwedeng i-inspect. Di ba ho? Kayo na ho nagsabi na hindi inspect. Sila na ho, sabi nga ni Vice Governor Pineda, sila na yung dayuhan, sila na yung investor, sila pa yung hari. Opo, hindi po totoo yan, Your Honor. Pero yun po yung sa record. Kahit po nung January 2024, kung may special treatment lang po sila, hindi na po namin sila inisyuan ng permit, Your Honor. Kaya 6 months before the raid, wala na po silang permit sa amin. Kaya sana po ma-consider ninyo na wala po sa amin, kahit malaki ka pang business, kahit maliit, wala pong special treatment sa amin. Pag hindi ka sumunod sa aming regulasyon, hindi ka namin i-issuean ng permit basta't may violation ka, Your Honor. Anyways, yun po yung base sa mga records at base marami pong violation na yan sa amin, 2023 pa. Kaya hindi na po namin renew, Your Honor. Kasi yun nga po, pwede naman namin sanang palampasin na bigyan sila ng permit, pero hindi po namin ginawa, Your Honor. 4 na taon na ho silang kumikita, 4 na taon na ho silang may illegal activities, 4 na taon na ho sila merong prostitution, illegal drugs. Pagbibigyan pa ng 1 taon to, talagang nakakahiya na ho yan. Ang totoo, walang nare-report na criminality sa amin, Your Honor. Taliwas ho yan doon. We can supplement the report of the
of the PNP, Your Honor. We will pass it to you para po makita nyo po ang report nila. Pero Mayor, ulitin ko, lahat ho yan nabasa nyo ngayon lang. Inamin nyo ho kanina, yung report na binasa nyo kanina, nabasa nyo lang ho kahapon. Bakit hindi nyo 2023 nabasa? Kung 2023, nabasa nyo na ho yan. Intelligence report po ito, Your Honor, kaya hindi naman po rin i-report sa amin ng ba't PNP ngayon po. meron ho kayo kung intelligence report? Kung intelligence report ho yan, ba't meron ho kayo ngayon? Actually, binigay lang po talaga sa amin ito na ng PNP and it shows naman po kahit kahapon lang na talagang as per their investigation, wala po talaga silang nakikitang any criminalities, Your Honor. Anyways, Mayor, ito naman ay mga papeles at ebidensyang nakukuha ho namin at ito yung aming personal na pananaw ko ho to dahil nga nagtataka, marami kaming, hindi lang ho ako, marami hong nagtataka, pati ho yung mga kababayan nyo sa Pampanga nagtataka, paano ganito kalaking Pogo Hub na merong illegal detention, prostitution, torture, nakalampas ho ng ganito katagal na taon. At kaya nga yung letter ho kanina ni Major Hamilio, talagang magpapatunay na as early as 2021, meron na hong ganitong problema. Yan po yung patunay na, yan po yung ebidensya. Kaya hindi ho niyo maalis sa aming isipan kung paano umabot ng ganito katagal. And anyways, let's leave it at that, no? Para hindi na ho natin Your Honor, yung ibang ano. Sana po mapagbigyan niyo ako para mabasa ko lang po ang aking official statement. Para po makadagdag po dito sa ating pinag-uusapan po, Your Honor. Please, magandang hapon po. Sandali lamang po. Ganong katagal po yung statement? 5 minutes po, Your Honor. Please. If I may start po. Kung maaari nyo pong iksian pa po ng konti. Yes po, Your Honor. Mayor. Magandang hapon po, Chairwoman Senator Risa Ontiveros, Chairman Senator Win Gatchalian. Ako po ulit si Mayor Jing Capil ng Bayan ng Porac. Narito po ako ngayon upang harapin ang mga katanungan at akusasyon na ipinupukol sa akin. Sa mga nagdaang linggo, marami pong masasamang balita ang lumalabas laban sa akin na para po bang kriminal na ako. Bago pa man ang unang hearing noong June 26, 2024, may mga panawagan na ako daw ay dapat suspendihin ng DILG. Tumahimik lang po ako noon at nagpupunta pa rin dito sa Senado in the interest of transparency and accountability. At para makatulong na rin sa paggawa ng batas dahil ako naman ay iniimbita po ninyo dito bilang resource person in aid of legislation. Ngunit nitong mga nakaraang araw, bago pa man ang hearing dito ngayon sa Senado, inakusahan na naman ako na konektado raw ako sa Pogo. At binigyan ko raw ng special treatment ang Lucky South 99 na base lamang sa isang unverified at unfinished investigation allegedly by PAOK. Napakasakit marinig po. Why am I being falsely persecuted and prosecuted? Di po ba resource person lang ako dito in aid of legislation? At may presumption of innocence pa sa ating batas. Hindi po ba wala na pong business permit ang Lucky South 99 sa amin sa Porac as far back as January 1, 2024. So wala na po silang authority to conduct business 6 months before the June 4, 2024 PAOK raid. Just to reiterate, bago pa man sumabog ang issue na ito, no business permit na po ang Lucky South 99 for several violations sa occupancy permit nila and for failure to comply with fire safety standard. At wala na rin po silang maipakitang updated IGL license sa amin. Nasaan po ang special treatment sa Lucky South 99? Kung may special treatment po, dapat hanggang ngayon or immediately before June 4, 2024, pwede pa rin sila dapat magnegosyo sa Porac. Pero hindi po ganoon ang nangyari. At mostly, noong nagsisimula pa lamang ang Pogo in 2019, mag-a-approve naman po talaga karamihan ng mga nakaupong mayor. Kaya hindi ko po maintindihan. Nag-approve lang naman din po ako gaya ng iba ng legal na Pogo bilang nagkagulo-gulo na ang buhay ko. Bakit kung sino pa ang umararap sa inyo pa ang pinupukol?
Madam Chair, bakit ako lang po ang andito? Nasaan ang mga ibang mga local chief executive na may pogo rin na ni-raid para sama-sama naman po kaming humarap sa inyo at tumulong sa pag-draft ng mga batas in aid of legislation. I am sure they can contribute a lot too. Kasi parang nililitis na po ako dito single-handedly. Ang dami-dami naman pong pogo across the Philippines. Hindi ko po talaga maintindihan bakit ako lang ang napag-iinitan. Di ba na-streamline na ang PAGCOR from 298 to around 40 plus na lamang po ang pogo sites sa Pilipinas? Pero nasaan po yung ibang local chief executive noong mga areas involving around 250 pogo sites na nawalan ng lisensya? Presumably dahil may violation or lapses. Bakit wala po sila rito? Madam Chair, di ba tinanggal na rin ng PD 771 ang regulation and control sa LGUs ng gambling activities? And yet, kami po ngayon ang accountable for acts na wala naman po kaming power talaga. Ini-implement lang naman po namin ang national agenda noon. Tapos ako po ang umaharap at nasisisi ngayon. Napaka-unfair naman po talaga ng sitwasyon ko. Yung nanay ko pong 74 years old, napaiyak talaga sa mga nangyayari. Bakit daw pa kasi ako pumasok sa politika? Ang ganda-ganda na naman ng buhay ko nung bilang isang negosyante. Parang pogo lang ang sumira ng lahat. Inapruban lang naman sa legal na proseso ang business permit ng Lucky South 99 noong 2019 na walang kahit anong kapalit. And back in 2019, walang ganitong issue talaga. Kahit sino sa Pilipinas. Hindi po na-foresee na ganito ang mangyayari. Kaya ngayon, after all that has happened, ako na rin po ang nagsusulong ng total pogo ban. Sinusuportahan ko po ang panawagan ninyo, Madam Chair, Senator Gatchalian at iba pang mga senador at karamihan ng ating mga taong bayan. Bilang isang lingkod bayan, tapat po talaga akong naglilingkod sa aming mga kababayan. Alam ko pong may mga isyong ipinupukol sa aking pamumuno, ngunit nais ko pong linawin na sa lahat ng pagkakataon, ang kapakanan ng aming bayan at ang pagsunod sa batas ang aking inuuna. Sa katunayan, kahit sa gitna ng kontrobersyang ito, ang buong all 29 barangays ng PORAC ay nagbigay ng pahayag ng buong suporta at tiwala sa aking pamumuno. Ngayon, sa kabila ng lahat ng ito, umaharap pa rin po ako sa Senado sa interes ng katotohanan at katarungan. Naninindigan po ako na tapat ang marangal ang aking paglilingkod. Handa po akong makipagtulungan sa anumang pagsisiyasat upang maipakita ang buong katotohanan at mapanatili ang integridad ng aming bayan. Maraming salamat po. And Sherwin, if I may interject one question. Dakal pong salamat din, Mayor, sa inyong statement. Dahil sinabi nyo naman na sumusuporta kayo sa panawagan namin na iba na ang POGOs. Isang tanong lang sa statement nyo. So, bilang resource person po, saan po nyo masasabing nagkulang kayo bilang mayor nitong nakaraan? Pardon po, Madam Chair. Pasensya na po. Since sinasabi nyo ngayon na sumusuporta na kayo sa panawagan namin iba ng POGO, saan po kayo nagkulang bilang mayor nitong nakaraan? Siguro po, talaga po, nakita ko po, naramdaman ko po ang naging epekto po sa akin, sa aking pamilya nitong POGO po. At nakikita naman natin at nababalitaan po na talagang kung may nangyayari man po na hindi maganda, katulad po ng scamming, torture, ay ako po ay talagang lumalaban. Ayaw ko po na mayroong masasaktan kahit hindi pa po mga Pilipino. Kaya nakikita ko po na may problema dito po sa POGO, kaya ako po'y naniniwala na dapat iban na ito. Totoo po ang pagsusugal, although ang kumikita po ang ating bayan, ay
parang mas marami pa po ang disadvantage na naibibigay po sa atin, Madam Chair. Salamat po, Mayor. Sana lang mas maagang naging ganito po yung posisyon nyo. But anyway, salamat po sa pagsagot nyo sa aking tanong. Salamat, Sen. Sherwin. Thank you po. As a reaction lang, Mayor, kaya kanina umaga, bago tayo nagumpisa, mga alas 10, mahaba yung oras na ginugol natin para ipatawag yung may-ari ng Lucky South 99 at yung mga may-ari ng Whirlwind Corporation. In fact, ang ating chairperson, binalikan pa niya yung mga pangalan para to be sure, no, na itong mga personalidad na ito ay mai-issuehan ng supina. At kung hindi pa rin sila pupunta, katulad po ng ibang mga personalidad, kagaya ni Guo Huaping, ipapa-aresto ho sila. No? Kasi gusto ho namin, itong raid ay isang hakbang lang. Ang gusto ho namin, may makasuhan at may makulong. No? Hindi natin pwedeng palampasin yung nangyari sa Porac, yung torture. Nakita naman ho natin yung mga letrato, yung torture, mayroon yata tayong picture, no? Pakita ho namin, binigay ito ng PAOK. Yung torture, yung illegal detention, yung prostitution, hindi ho natin pwedeng palampasin ho yan. Sabi ko nga, natutuwa kami, may raid, pero ang pulot dito, dapat may makulong. Kagaya ho nito, no? Binigay ho ito ng PAOK. Yung torture na nangyari ho doon. Ano pa bang picture? Next. Ito ho, nangyari ho to sa Porac. Itong mga letratong to. Next. Meron pa ba? So, hindi ho namin palalampasin ho to. Kaya ho namin, kung kakailanganing arestuhin, dadalhin ho namin dito yung mga maaari para managot ho sila. Opo, tama po kayo. Kaya hindi ho kayo lang ang aming iniimbitahan at tinatanong kung hindi pati ho yung mga nasa likod ho nito. So, tama po kayo, Mr. Chair, bilang alkalde, bilang ama ng bayan. Ayaw ko po na may masaktan din kahit sabi ko nga po kahit ibang bayan pa ibang hindi po Pilipino yan. Gusto ko po na walang naagrabyadong tao, lalong-lalo na sa aming bayan, Mr. Chair. Pero pasensya na po, talaga po walang any criminality na report po sa atin. Kaya yun po, Mr. Chair. Madam Chair, with your permission, I'll jump to another topic. I'll go back to the Bamban Porac, Bamban Pogo Hub. And AMLAC was here, no? Ayan, si Attorney Manatan. Last hearing, ang pinag-usapan natin ay magfa-file ang AMLAC ng kaso. And then from then on, pwede nang ma-disclose kung ano yung mga nangyari in terms of money laundering, no? Para sa akin, material to dahil hindi nakikita ng publiko ngayon yung money laundering angle at hindi nila nakikita kung gaano kalaki yung perang pumapasok sa ating bansa na hindi nadidetect o hindi nakikita ng gobyerno. So anong status na nitong filing of cases at ano ba yung mga pwede niyong ma-disclose before filing of cases? Good afternoon, Madam Chair. Good afternoon, Senator Win. Sir, so far, sir, I could manifest and confirm that the legal actions approved by the Council are already underway, sir. Underway on the road, underway by the courier. What's the underway? Ongoing na po, sir. As of the moment, sir, hindi ko pa po ma-confirm yung pong yung vina-validate pa po namin, sir, kung kung ma-aprobahan na po yung mga na-file na ba o hindi? Yun ang siguro simple tanong na lang. Na-file na ba o hindi? Kasi medyo matagal-tagal na rin to, Attorney Manatan. Yes, sir. Pinag-uusapan natin. In fact, this is the 4th hearing already. And during the first hearing, the chairperson already flagged AMLAC to look at this. So, na-file na ba o hindi? Sir, yes, sir. Na-file na po.
So na-file na yung money laundering case? Hindi pa po, sir. Hindi pa po yung ML mismo. Hindi pa po yung criminal aspect, sir. But we already filed for, the council approved, and we already filed for the issuance of a freeze order, sir. Alright. Sige, I won't go into the details until mag-prosper yung case. But ang importante, na-file na. Apo. Okay. I'll leave it at that for now. I'll go to Solgen because I read in the papers that you have filed several cases or a case. No. Can you give us an update on those cases? Yes. Good afternoon, Madam Chair. Good afternoon, Senator Win. The OSG is confirming that last Friday, the OSG filed a petition for cancellation of the certificate of live birth of Mayor Alice Guo in RTC Tarlac. And last Monday, there was a raffle, and there is already court handling this case. Now it is pending, and we are just waiting for the notice of hearing, and we will pursue this case po. What are the grounds that you use to justify the cancellation? Yes, basically we allege non-compliance with the mandatory and prohibitory laws with respect to civil registration systems and guidelines and administrative orders issued by NSO. These are detailed detailed rules which NSO, then now PSA, and we provided that in our petition, Senator Win. What you're saying is ginamit yung guidelines and rules as a basis to cancel the birth certificate. How about all of these things that came out during the hearing? The fingerprint matching, because ito importante at material to, no? Dahil I think maybe first time in the history that a committee managed to get information on fingerprints and nagmatch siya. Yes. Magagamit ba ito sa inyong filing of cancellation? With respect to the cancellation of the certificate of live birth, Senator, we are not using the NBI findings because as far as we are concerned, the COLB of Mayor Guo itself, without going outside of it, it is already fictitious. As a matter of fact, the OSG adopted some of the findings of the honorable senators, and we add more on the issuances of the NSO, particularly Administrative Order 193. Masyado po siyang detailed na we will furnish a copy of the petition filed by the OSG if we are required by the honorable senators. Please do so. Thank you so much, ASG Madam Chair. Kundangan. Yes. All of these things that came out, itong mga the fingerprints, the lack of supporting documents in the, I think during the first or the second hearing, those were disclosed also during the hearing. Are those going to be relevant in the case? With respect to the fingerprint, Honorable Senator, it will not be used in the certificate of live birth because we are just questioning the fictitious entries in the certificate of live birth. However, with respect to the other evidences, because the OSG is still drafting the petition for a quo warranto as confirmed by the Honorable Solicitor General, we will be filing the same, and the OSG is deliberating on documents coming from different government agency, and we will file the quo warranto in due time, Honorable Senator. Two cases. First is the petition to revoke the certificate of live birth. Certificate of live birth, and then the quo warranto case. Yes. And what's the objective of the quo warranto? The quo warranto is to determine the eligibility of Mayor Guo to continue to possess the office of the mayor of Banban. However, in the certificate of live birth, the issue there is the propriety of the issuance, inasmuch as the affidavit of delayed registration is questionable. So will it be a parallel, or we have to wait for the cancellation first before the quo warranto? No, it can independently run, Honorable Senator. It is parallel because the issue in the certificate of live birth is the compliance
with the civil registration system or the law. And basically, there are entries there which are fictitious and questionable. However, in the co-warranto, it will be more on the eligibility side of Mayor Guo. But I would assume that the eligibility in question will be the nationality. Yes. Of which it's... But as of now, I cannot divulge any without much humility and all with all due respect, Honorable Senator. I understand. Thank you so much for the understanding. I just want to be educated on the process because as we go along, kami ni Senator Risa, we get a lot of tips and information, no? Especially when the real identity of Alice Guo came out, no? Si Guo Huaping. Kaya mayroong mga tips na lumabas sa amin at papakita ko ito para makatulong rin sa inyo. Apparently, si Guo Huaping or si Alice Guo hindi lumaki sa farm. Hindi rin siya homeschooled. Nag-aral ho siya. And I'll show you the proof. No, kahit nga lumabas sa hearing yung totoong pangalan niya, nag-aral siya sa parehas kong school, sa Grace Christian High School, for grades 1, 2, and 3. Year 2000 to 2003. No? So, hindi siya homeschool ni Rubilin. Nag-aral ho talaga ho siya. No? And nung natatandaan ko, sa school ho namin walang farm ho doon. Puro building ho. No? And ito yung kanyang school records. Next will be the... in-attach ho kasi, pag nag-enroll ka, meron kang mga i-attach mo yung alien certificate of registration mo at lumalabas yung alien certificate of registration niya match doon sa alien certificate of registration na hawak ng Bureau of Immigration. And in that enrollment document, interestingly, meron ding birth certificate galing sa China, no, in Chinese. At tinranslate and tinranslate siya sa English. So nakasulat dito na father niya si Guo Jiangjong, alam na ho natin, at ang mother niya ay si Wen Yilin. No? So I just want to put this on record and show to the committee because as we go along, ang dami hong nagpo-provide ng information Kasi nga lumalabas yung totoong identification at gusto ho namin din magamit. Sayang naman itong mga pieces of evidence at gusto ho namin magamit para lalong tumibay yung kaso na ifina-file po ng ating Solicitor General. Any comment to that? We will be happy to receive these documents, Honorable Senator, and we will consider the same together with the team, together with the Honorable Solicitor General on the deliberation on the filing of a co-warranto. We submit, Honorable Senator. Thank you, ASEC Kondangan. I'll just jump to another, with your permission, Madam Chair. I'll take advantage of the presence of the Chairman of PAGCOR, who's here with us since 10 a.m. Thank you very much for staying, Chairman. Chairman, naririnig nyo naman yung discussion kanina pa, no? At narinig rin namin yung position ninyo sa media about legitimate Pogo, illegitimate Pogo. But naririnig nyo rin dito yung discussion namin tungkol sa Pogo at yung krimen. No? At kaya ho kami ng mga senador, kasama kami ni Senator Risa, ang position namin i-ban na. No? Dahil nga, for the last, since 2022, 6 na raid na yung naisagawa ng gobyerno. Almost 6,000 na ang na-deport. This is in the last 2 years. At ito lang yung mga nahanap lang natin. No? So, Mr. Chairman, anong gagawin natin? No? Hindi natatapos to at may mga tao katulad ni Mayor Jing na naapektuhan. Narinig nyo naman yung kanyang testimony kanina. Narinig nyo rin nakita nyo yung picture about the torture.
anong gagawin natin ngayon dahil hindi natatapos to. And even during the first hearing, I remember nung nagkaroon ng hearing ang good chairperson natin about that raid in Clark. Narinig ko ang position ng PAGCOR is strong regulation, improvement, but after 2 years, nandito ulit tayo. So, anong gagawin natin, Mr. Chairman? Senator Gatchalian, magandang hapon po. Ang posisyon ko po at ang posisyon ng board ng PAGCOR sa pangkasalukuyan ay una balikan lang natin. Ito pong lahat ng ating hinaharap sa pangkasalukuyan tulad ng kaso sa Porac at Banban ay maliwanag po kasi dito ito po yung hindi na natin na-renewhan ng lisensya. We are of the belief, ako po'y kasama ang pamuno ng PAGCOR na ginagawa po namin ang lahat na magagawa namin. Nag-umpisa po sa 278, ngayon po'y 46, doon po sa 46 para patunayan lang na minomonitor at stricto na ang pinatutupad ng mga alituntunin. 3 po ang suspendido sa pangkasalukuyan. Isa po ay meron na pong rekomendasyon ang OGLD na kanselahin na rin ang lisensya. Hindi po dahilan sa torture or sa mga masasamang gawain, kundi dahilan sa meron pong napapansin lang ang intelligence ng PAGCOR, ang security ng PAGCOR, na meron pong posibilidad na isa po doon sa 46 ay merong activity na hindi nararapat na ginagawa. Ang posisyon ko po, dahil nalinis na po namin yan, halos nasala na ho ng husto eh. At ang totoo, maibida ko lang, meron pong bago ring kaming tinayo na SBPO, kung saan ngayon po 10 na yung nabibigyan ng lisensya, kasama po yun doon sa nabanggit kong nabigyan ng lisensya. Ito po yung nagsiservisyo bilang customer agent or customer service ng mga gaming operators sa ibang bansa tulad ng Europa at ng Amerika. So, ang paniwala ko po kasama ng pamunuan ng pangkasalukuyang pamunuan ng PAGCOR ay if we properly regulate and really properly monitor, ay sayang din po yung buwis na kikitain ng PAGCOR at gayon din naman ng Bureau of Internal Revenue. Dahil kami po ay nag-uusap ngayon ng BIR, lahat po ng monthly reports namin ay may kopya din sila. Sila po ay tumatanggap ng 2.5 beses ng anong tinatanggap namin. At yun po ang posisyon namin sa pangkasalukuyan. Pero kung ang magiging desisyon po ng Senado, ng Kongreso, ng Pangulo ng Pilipinas ay totaling isara na ito, wala po kaming gagawin pagkontra dito. Ang akin lang pong gustong sabihin, Senator Gatchalian, ang problema po natin, pag binandi natin ito, tuloy-tuloy din po itong masasamang gawain na ito. Kaya panawagan na rin sa law enforcement na kung maaari ay hulihin na at sugpuin na yung mga illegal na yan at lahat ng dahil ang maliwanag po rito, mukhang hindi na, Senator, babalik sa ibang bansa, sa bansa ng China, itong mga kriminal na ngayon ay nakakalat sa buong Pilipinas. Ang paniwala ko po, baka patuloy pang operation ng PAGCOR at meron na namang ilan dyan kung sakaling mare-raid at lalabas na naman ang mga paghuli nila at pagpapakita na may mga torture or whatever. I honestly do not know. But ang akin lang po ay sana masubaybayan din ito ng mga otoridad. Dahil kung isasara din po natin ito, magpapatuloy pa rin yung illegal na gawain nila, baliwala po yung dahilan kung bakit natin sinara ito. At nakakahinayang din yung himigit kumulang sa pag kinompute po natin ay sa pangkasalukuyan,
mga 22 o 23 bilyong pisong maaaring maging buwis din para sa taong 2024. Yun po, Senator Gatchalian, ako po, kasama ng pamunan, ay definitely, we condemn all these criminal activities. Meron po kaming mga ginagawa. Tama kayo, maaaring hindi sapat at hindi ganun kabilis. Pero siguro naman masasabi ko sa halos wala pang 2 taon namin pamumuno, yung pong pagbabago ng struktura, pagbabago po ng mga regulasyon, ay malaki na po ang binaba at binawas ng mga kalokohan na nagaganap dito for those who have a license. Doon po talaga sa walang lisensya, hindi na po talaga namin mamomonitor yon at hindi na rin po namin talagang masusubaybayan pa yung criminal activities nila. Ang naibibigay lang namin impormasyon na nagmumula sa security group ng PAGCOR ay yung mga nakikita namin patuloy pang mga illegal na hindi na dapat nag-ooperate. We continue to furnish the authorities the updated list para mapakita po at halos linggo-linggo rin sila'y sumusulat sa amin at nagtatanong ito ba'y may lisensya pa o wala. So, yun po ang gusto kong ipabot sa inyo, Senator. My position is we definitely condemn all these criminal activities. Hindi po namin papayagan yan. Ginagawa po namin ang lahat para yung mga lisensyado ay hindi na umulit dito sa mga nakikita nating mga ginawa ng mga ngayon wala ng mga lisensyang mga pogos na illegal. Yun lang po, Senator. Senator Sherwin, if I may interject. Chair Tenko, hindi ba naapektuhan yung posisyon yung iyan ngayong